Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ay pag-uusapan natin ang isa sa katanungan. Paano nga ba kung ang isang babaeng hindi Muslim ay yumakap sa Islam at mayroon siyang asawa, siyempre na hindi Muslim, pagkatapos ay mayroon silang anak? Sino ba o kanino ba dapat sumama ang bata? Siyempre kasi pag hindi po nag-Muslim ang kanyang asawa ay maghihiwalay po sila. Pag hindi po nag-Muslim ang kanyang asawa ay maghihiwalay po sila at magkakaroon po ng idda ang babae at yan po ay susunod po na pag-uusapan natin. Kung parehong Muslim yung dalawa, ang bata po ay napagkasunduan po ng mga ulama na mapupunta po siya sa kanyang ina. Pero ang usapan dito, ang kanyang tatay ay hindi Muslim at ang kanyang ama ay, ang kanyang tatay hindi Muslim at ang kanyang ina ay balik Islam. So sabi ng ating mga ulama sa kitab na Al-Mawsu' Al-Fiqhiyya, idha ikhtalafa dinul walidaini bi anna kana ahaduhuma musliman wal akharu kafir fa in waladahuma as-saghir aw al-kabir alladhi balaga majnunan yakunu musliman tab'an li khairihima dinan. So kapag ang dalawa ay magkaiba ng religion, so ang bata ay automatic doon po sa ang kanyang religion po ay Muslim po. So yung bata po ay hindi po mapupunta sa kanyang ama na hindi po Muslim. So wala na pong pag-uusapan dito, automatic na po na ang bata po ay mapupunta po sa kanyang ina na balik Islam at hindi po mapupunta sa kanyang asawa na hindi po nag-Muslim. Kasi sabi ko nga, pag nag-Muslim ang babae, ay automatic po na magkakaroon po ng idda ang babae at kapag hindi po nag-Muslim ang kanyang asawa ay mapapawalan po ng bisa ang kanilang kasal. Kaya ang bata po ay mapupunta po sa kanyang magulang. Kaya nga po ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. So dito, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng ipinapanganak sa mundo, ipinapanganak na nasa likas po na paniniwala. So ibig sabihin, ang bata po, automatic yan, Muslim yan. Kung ang bata na yan ay, ang magulang niya ay hindi Muslim dun sa kabila, tapos Muslim sa kabila, siyempre, automatic, ang bata po, ibibigay natin at ang mag-aaruga po sa bata ay sa magulang na Muslim. Kaya inuulit ko po, sa batas po ng Islam, kapag ang mag-asawa at pareho silang non-Muslim at nag-Muslim po yung babae, ay mapupunta po ang pag-aalaga sa bata sa kanyang ina. Dahil siya po, unang-una ay Muslim. At napagkasunduan din po ng mga ulama na ang bata po ay mapupunta talaga sa ina. Hanggat hindi po siya nag-aasawa. Ngayon, wala na pong pag-uusapan dito, mag-asawa man o hindi mag-asawa, dahil hindi po Muslim ang kanyang tatay, ay wala na pong karapatan ang tatay na alagaan o arugahin ang bata. Bakit? Kasi nakasalalay kasi dito ang religion ng bata. So sana sa mga kapatiran natin na ganito po ang kanilang dinadaanan at nagmumuslim po sa mga kapatid natin na mga kababaihan, automatic na po sa inyo na po mapupunta ang bata at hindi po ito mapupunta sa kanilang ama. Pwede namang bisitahin ang kanyang ama, pero ang bata po ay mananatili po sa pag-aalaga po ng ina dahil ang ina po ay Muslim at hindi po sa tatay. At yan po ay wala na pong pag-uusapan dito dahil religion po pinag-usapan dito na kung saan ay napakahalagang usapin po at hindi po pag-usapan na may karapatan yung tatay dito, kundi religion na pinag-usapan dito, automatic ang pag-aalaga po sa bata ay mapupunta po sa kanyang ina na balik Islam. So yan lang po, Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.